Hi there! Ako nga pala si Angie, isang domestic helper dito sa gitnang silangan. Tara, samahan niyo ako magluto. For today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nagluluto ng shorba. Ang shorba ay kadalasang niluluto kapag Ramadan. Ito ay soup sa kanila na ipinapare sa sambusa. Kung sa ating mga pagkain, maihahalin tulad ko siya sa arroz caldo o lugaw or goto. Ang kaibahan lang nito ay nilalagyan siya ng salsa or tomato paste. At kung ang goto at lugaw ay nilalagyan ng malagkit na kanin upang lumapot, dito naman sa shorba, ang nilalagay ay Quaker oats. Quaker oats sabi ni Lola. Or kahit anong brand ng oatmeal. Ayun na nga, inumpisahan ko sa paggigisa ng bawang, then sibuyas. Antayin nyo lang mag-brown yung bawang at sibuyas. At pag medyo nangamoy na siyang sunog, kabahan ka na. De joke lang. Isunod mo na yung karne. Mostly composed yan ng mga taba, laman na maliliit, tapos laman loob. Ayun kasi yung malasa. Gigisa-gisahin mo lang yan hanggang mag light brown. Bago ko nga pala hugasan yung karne na inilagay ko dyan, binabad ko muna siya sa suka. Kasi laman loob siya ng laham. So medyo maamoy. Tapos yung hinulog ko is dried lemon. Pwede nyo rin naman lagyan ng fresh lemon, pero mas preferred ni Madam yung mga dried lemon. Filfilhar or siling haba sa atin, salsa o tomato paste, then mix mo lang. Takpan muna natin at samahan ng konting dasal na hindi masunog yan. Ang ligali ko sa pagbe-video, no? Hindi ko kasi malaman kung paano ko to ilalagay nang hindi siya nasisira, nang hindi siya nababagsak o naiinitan. O sasabihin mo, panay video ka kasi dyan, kaya ka nahihirapan. Capture the moment nga. Tas lagay mo na yung tomat or tomato sa atin. Mix mo lang ulit kasi ang goal mo dyan is madurog yung mga tomato na nilagay mo. Ay, nag-thumbs up na ako. Ayun lang yun. Hala. Mix lang natin ulit para kunyari talaga alam ko yung ginagawa ko. Asin na buo para hindi mapagkamalang shabu. Pamintang durog kasi wala kaming buo. Dried leaves kasi hindi ko siya pwedeng tawaging bay leaf. Parang dahon lang siya na pinatoyo tapos binenta na kila Madam. Ground cumin or kamun sabi ni Madam. Ang paglalagay ko ng mga asin at spices ay binabase ko lamang sa tansya-tansya. Pag may narinig na akong boses sa aking tenga na nagsasabing, "That's enough, my child," ay tinitigil ko na. Yan, lagyan mo ng tubig para hindi mahalatang sunog yung ilalim niya. Yan, totoong thumbs up na yan kasi tapos na. Aantayin ko lang yung mag-boil tapos pwede ko nang ilagay yung oatmeal.
Again, tansya-tansya lang kung gaano kalapot. Siguro humigot kumulang, hindi ko alam kung ilang cup yan. Hinubog kasi ako ni Madam sa pagluluto niyan, gamit ang pagtatansya lang. Then, kailangan mo siyang i-mix ng i-mix para hindi siya magdikit-dikit at saka mamuo sa ilalim. Yan yung mga isa sa struggle ko dyan. Nakaka-frustrate, no? At ito, pagkatandaan mo, kapag sinara mo yung niluluto mo na nilagyan mo ng pampalapot, huwag mong ilalagay yung buong takip pasara kasi aapaw yan. Okay na to. Dito naman tayo sa paggawa ng dough para sa sambusa. Ngayong araw, lalagyan ko lang siya ng tubig, asukal, at saka yung yeast or kamira na tinatawag ni Madam. Konting asin din, nilagyan ko yan. Dalawang separate bowl yan sila kasi magkaiba yung agina or yung dough na gagawin ko. Isang whole wheat flour at saka isang all-purpose flour. Hindi talaga ganito yung paggawa ko ng dough. Ewan ko ba ngayong araw na to. Nakapanood kasi si Madam ng TikTok na naman na yan. Tapos nakita niya doon yung paggagawa ng dough na ganyan, na hindi nalalagyan ng oil, itlog o kaya gatas. Mostly kasi ayun yung mga component pag gumagawa ako ng dough. Para sana kahit dough pa lang, malasa na. Pero eto si Madam, TikTok na naman. Yan, mix ko lang siya hanggang mabuo at maging smooth. Laking pasalamat ko rin noon kay Ma'am Rodriguez, sumalangit nawa. Kasi siya yung nagturo sa akin magganito yung mag-bake, mag-measuring, tapos magpaalsa ng tinapay. Ma'am, kung napapanood niyo po ako dyan sa heaven, sana proud po kayo sa akin. Yan, smooth na siya kaya pwede nang takpan. Ito yung second batch ng dough. Gawa yan sa whole wheat flour. Ayun pa rin yung component niya. Asin at saka asukal lang kasi ayun sabi ni Madam. Pero mas masarap sana yan kung lalagyan mo ng yeast, ng halip o powdered milk at saka ng onting oil. Any kind of oil will do, pero mas okay kung butter o melted butter yung mailalagay mo. Okay? Tas imasa mo lang hanggang maging smooth na. Sige, may halong inis yung pagmamasa, kitang-kita, Naiinis kasi ako sa paggawa ng dough na yan. Hindi naman ganyan yung gawa kong dough lagi Tapos ito si Madam, nagising na lang siya isang araw. Pinabago niya na naman yung mixture. Sprinkle ka pa ng konting flour kasi medyo malagkit pa siguro, tas masa ulit. Dapat kasi maging smooth yung texture niya. Ang tagal ko nang graduate sa high school, ngayon ko lang na-apply to. Thank you Mama Tabet, pinag-aral mo ako ng high school. At least alam ko to gawin. Okay na to. Ito namang gagawin natin dito is yung ipapalaman natin sa loob ng sambusa. Yung dough na ginawa natin kanina ay papalamanan natin ng karne o laham. Gisa-gisa ka lang ng bawang sibuyas dyan. Mas marami, mas masarap. Antayin mo lang mag golden brown tapos pwede mo na ilagay yung karne. Giniling na laham nga pala yan. Need mo siyang durug-durugin habang ginigisa para hindi siya magbuo-buo.
asin dahil lagot ako kapag asukal ang inilagay ko dyan. Ground cumin o kamon. That's enough, my child. Ground black pepper. Tas ayan, ewan ko kung ano yan. Purong Arabic kasi. Pero masarap yan pag nilalagay ko dyan sa mga palaman ng sambusa. Kaya ngayon nilagay ko na lang ulit. Need mo talagang durug-durugin kasi kapag hindi mo hinalo ng maayos, magmumukhang meatball siya. Green bell pepper. Carrots. Then mix well para ma-well combined siya. Ito namang prepare ko ngayon is tamar na pinalambot namin overnight tapos sinalang sa pressure cooker. Ginawa kasi naming jam na yan ni Madam nung gabi na, pero hindi ko na siya na-videohan kasi kasama ko si Madam nung gumawa kami. Bali yan yung mga tamar na natitira sa araw-araw. Tamar or dates ang tawag sa kanila. Ang tamar or dates ay karaniwan naman nilang ipinapares sa kawa or Arabic coffee. Halata naman sa mukha ko ang hirap ng ginagawa ko dyan. Punong-puno kasi yung lagayan na yan ng mainit na tamar. Tapos walang hawakan kung di yung pot holder na ginagamit namin. So kapag dumulas siya sa kamay ko, either matapunan ako o tumapon sa buong lutuan. Tas ayan yung second batch ng mga dates kasi sabi ko nga 'di ba ang dami niyan. Buong taon siyang naipon sa araw-araw na may na-excess na mga dates, tinatabi sa freezer, tapos kapag dumating yung Ramadan, ginagawa naming jam. Ito yung pressure cooker na proud ako na alam kong gamitin. Kasi ako lang sa bahay na to yung marunong gumamit niyan. So ayan, isasara mo yung lid. Make sure yung pressure bulb niya is nakaayos. Tas ita-timer mo siya sa laham. And then chop naman tayo ng mga green onions. Ilalagay pa rin kasi natin to dun sa laham na niluto natin kanina para pampalaman sa sambusa. Add lang natin yung mga green onions. Ito namang ilalagay ko is frozen kinchay. Kung sa Arabic ay kudar.
Kudar o kusbara, basta alin man dun. Frozen na siya kasi nung bagong bilihan, kailangan mo ng linisan at saka i-chop agad. Then diretso sa freezer para hindi na siya masira. At every time na needed, nandun lang sa freezer. And mix-mix lang hanggang ma-well combined at mapagod ka. Tapos okay na yan, pwede nang palamigin or ilagay ng mainit doon sa dough na ginawa natin. Okay na to.